Good afternoon mga bossing. Welcome po dito sa ating Munting Manukan o Mantik GF. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe mga idol, subscribe na para maging updated po tayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos. Paki-like na rin mga idol. Paki-comment na rin. Kung may natutunan ba kayo or yung comment mo, baka maging content din natin yan sa susunod na mga araw, no? Tsaka paki-share na lang mga bossing. Yan lang po yung pakonsuelo na hiningi ko sa inyo, no? At paki-follow na rin mga boss yung dalawa kong FB account, Oliver M. Alpas, naka-red at saka naka-blue. Parehas may hawak na manok yan mga bossing. So, our topic for today is about freelancer handler. Ano po ba ang advantage at saka disadvantage ng isang freelancer handler kaysa sa handler? Magkaiba po ba ito o parehas lang? Ang advantage ng freelancer handler pagdating sa pag-handling naman. So, syempre, it's the same lang yan. Sa handler naman, pag loyal ka sa amo, syempre, kinakailangan hands-on ka rin. No? So, the same, mga bossing. No? Ang advantage lang ng handler, may sahod siya monthly, mga bossing. No? Pagkatapos, syempre, may per-win din yan. No? So, ibig sabihin, hindi magugutom, mga bossing, yung handler. Malagay man ito sa swerte, malagay man ito sa walang swerte, is hindi po magugutom. Samantarang yung freelancer handler, mga idol, ang inaasahan lang nito, yung pinaghirapan niya sa kanyang mga alaga, kung paano niya hinandle yung kanyang mga alaga para magiging matatag. No? Tsaka advantage ng isang handler, mga idol, is makakapamili kasi siya. Kasi sa farm siya, no? Makakapamili siya sa mga gusto niyang modelo, kung ano yung mga gagamitin niyang gustong modelo. Yung mga sexy ba, magagaling, matitikas, no? Samantalang yung freelancer handler, umaasa lang to sa padala ng amo, just in case. Pasalamat ka pag sasabihin ng amo, Oma, magpapahanda ako sa iyo, pumunta ka sa farm ko, mamili ka. Advantage yon, no? Ngayon, karamihan pinapadala na lang mga bossing. So, ibig sabihin, kaya na kailangan magkayod marino ngayon yung freelancer handler. Kasi syempre, paano tayo kikita mga bossing kung hindi po tayo kakayod, kung hindi po tayo magtatrabaho, no? So, tatrabahoin ng isang freelancer handler yung tamang programa para sa kanilang mga alaga. Bibilhin lahat mga bossing, yung mga food supplement na karapat-dapat na ibigay sa ating mga alaga, tsaka yung mga patuka, yung mga additives na gagamitin para dun sa paghahanda, para maging malusog yung kanilang mga alaga at magiging matatag, no? Magiging healthy, magiging matigas, no, mga bossing. Yun yung trabaho ng isang freelancer handler. So, yung freelancer handler, pinagkakatiwalaan ng amo. Hindi ka po magiging freelancer handler kung hindi ka subok. Ibig sabihin, nire-refer kasi yan, boss. Bakit tayo pinagkatiwalaan? 101%, no? Kasi, nakita nila, nasubukan ng mga kaibigan na nakita ng dalawang mata. So, sila mga bossing, depende po yan sa usapan. Yung pagiging freelancer handler, kasi tiwala ng amo, syempre, ako, kahit na hindi nakatingin yung amo mga bossing, ako tatrabahuin ko po talaga yan. Kasi trabaho ko po yan as a freelancer handler, yung i-develop po yung kanilang mga alaga. Mapamahina man yan o magiging malakas man yan. Kinakailangan ipantay. Kaya pantay-pantay ang treatment ko sa pag-aalaga mga bossing. Wala po ditong magaling. Wala rin po ditong sinasabi nilang super. Pantay lang lahat yan. Dinidevelop. Kung sino yung kulang, yun ang dinidevelop. Pag ito, konting develop lang. Ganyan, no? So, binabalance natin ang lahat, mga bossing, kasi gusto rin nating manalo sila para magkaroon din tayo ng kabahagi, mga bossing. Kumita ng konti, no? Kahit pabarya-barya lang, no? So, syempre ako, gagawin ko yung pinaka-the best ko, mga bossing, no? Pagdating sa pag-handle, no? Proper handling, hands-on dapat, no? Yung pulido na trabaho, no? Ang trabaho kasi ng isang freelancer handler, mga bossing, halimbawa, nakuha ko na yung mga alagain natin, dinala ko dito sa farm ko, no? So yung amo, kahit magkampante niyan, patugtulog na lang yung amo, walang problema. Kasi hanggang po sa darating ng kung kailan po ang scheduling nito, doon po dadaling ko mismo personal. Ako na rin po ang magpapagalaw, ako po ang magpo-pointing, lahat-lahat ako mag-asikaso. So lahat ng gastos dito ako, depende na lang po sa amo. Pag mabait yung amo, yan minsan magbibigay ng pakuswelo sa atin, minsan pupunta dito, baka mamasyal,
may mga dala-dala kung ano-ano, yun, pasalamatan po natin yun, mga bossing, no? Pero syempre, sa mga gastusin naman, katulad ng mga travel expenses, mga bossing, yung sa oras na, no, ng ating pagpunta doon, no, mga bossing, syempre, lahat yan, gastos na ng amo yon. Yung ating pagkain, yung ating sasakyan, kung may sasakyan yung amo, kung wala, di mag-arkila tayo, mga bossing. Lahat-lahat po yan. Pagkatapos, siyempre may mga usapin yan. Bago tayo, halimbawa, bago tayo mag-ayos, no, mag-close ng usapin, no, kailangan kumpleto details. Hindi po pwede dito, mga boss, yung basta-basta lang, kwento ng kwento, kwento ng kwento. Ayaw po natin yan. Kailangan maging professional po tayo at kailangan may word of honor po tayo. Maging honest lang tayo sa isa't isa, mga bossing. Kasi ako, bilang isang trabahador, gagawin ko po yung pinaka-the best, no, para sa aking maalaga, para maipakita, no, sa amo, yung pinagkatiwalaan tayo ng amo, ipakita sa kanila na karapat-dapat din tayo, mga bossing. Malagay man ito sa walang swerte at malagay man ito sa may swerte, mga bossing. So sana may natutunan na naman tayo, mga bossing, no? Sa araw na ito, napakahalaga po yung mga usapin, mga bossing. Kahit yan ay salita laang, pero pakinggan mo maigi, mga bossing, at marami ka pong matutunan. Kumbaga, mali-level up ka. God bless, mga idol. Enjoy lang tayo everyday.